Dumating sina Gurren at Yukimaru sa kanilang base, kung saan sinabi ni Gurren na si Yukimaru ay itinaguyod mismo ni Orochimaru upang protektahan siya. Pinaalam ni Gurren sa kanyang team na may sumusunod sa kanila, ngunit sinabi ni Rinji na nalaman na nila iyon habang naghihintay sa kanya, at ipinaliwanag na nahanap niya ang trail ng 4 na shinobi at isang aso. Nang mapagtanto ni Gurren na hindi Akatsuki ang mga ito, sinabi niya mga shinobi mula sa Konohagakure ang sumusunod sa kanila. Habang naghahanda ang Team 8 na umalis dahil humuhupa na ang ulan, dumating si Shino at sinabi na nahanap na niya ang mga nakaligtas pero kaunti lang sila. Para dumami ang mga ito, sinabi ni Shino sa ibang miyembro ng team na magpatuloy nang wala siya. Sa opisina, nagulat si Tsunade nang makita ang isang messenger toad na may daladalang mensahe mula kay Jiraiya. Sa tabi ng lawa, nakita sina Naruto at Konohamaru na tinatangkang gamitin ni Gamatotso ang water release, pero hindi ito gumana. Pero pagkatapos ng ilang pagtatangka, pinigilan ni Naruto ang ilong ng Toad at saka ito gumana. Nang maghanda na si Gurren na umalis, sinabi niyang manatili si Yukimaru sa kanilang base. Nang makita ni Yukimaru ang puting kamilya sa likod ng damit ni Gurren, naalala niya ang kanyang ina na hindi na nakabalik. Takot na mamatay si Gurren, iniabot ni Yukimaru ang kanyang good luck charm na kwintas sa kanya, at sinabi na ang crystallized camellia na ibinigay ni Gurren sa kanya ang bagong good luck charm niya. Sa bayan, nakatagpo si Naruto kay Sai na bumili ng bagong ink. Napansin ni Naruto na kung bumili si Sai ng ink, malamang may misyon siya. Si Sai, na inutusan na huwag sabihin ang misyon kay Naruto, sinubukang magsinungaling pero nakita ito ni Naruto at mas lalo pang nalaman ng mahulog ni Sai ang isang libro tungkol sa pagsisinungaling. Sinabi ni Sai ang kanyang misyon kay Naruto. Galit na galit, pumunta si Naruto sa opisina ni Tsunade at hiningi na sumama sa Orochimaru search team, at nangako na hindi gagamitin ang wind release, Rasen Shuriken. Sinabi ni Shizune sa kanya na itinago nila siya upang protektahan siya at hindi siya sapat na malakas para iligtas si Sasuke, at tinanong ni Tsunade kung bakit niya gustong sumama sa misyon. Sinabi ni Naruto na alam niyang hindi siya malakas para labanan si Sasuke, pero sinabi sa kanya ni Jiraiya na ang bahay ay kung saan ka mahalaga sa mga tao. Sinabi niya na mahal niya si Sasuke at ang Konoha ang bahay niya, at naniniwala siyang kaya niyang kumbinsihin si Sasuke na bumalik. Napagdesisyon na ni Tsunade, labag man kay Shizune, na isama si Naruto sa team pero hindi siya makapaliwanag tungkol sa misyon dahil tumakbo na si Naruto. Nang tanungin ni Shizune kung bakit siya pumayag, sinabi lang ni Tsunade na tama si Jiraiya at binigay ang scroll na natanggap niya mula dito. Sa liham, sinabi ni Jiraiya na kahit bata at bobo pa si Naruto, may kakayahan siyang magbago ng mga tao at balang araw ay magbabago siya, at kung hihilingin ni Naruto ng pagkakataon, sana ay pagkatiwalaan siya. Nakakita si Gurren ng isang pulang kamilya at naalala si Yukimaru. Samantalang si Kiba, napansin ang amoy ng paniki at ayon kay Kakashi, nagdesisyon ng team na mag-detour. Ipinaliwanag ni Kakashi na ang mga paniki ay may limitadong range at dahil sa mga puno sa paligid, madali silang makakalayo sa mga paniki, pero hindi nila pwedeng malayo sa kalaban o mapansin na hindi nila sinusundan ng mga paniki dahil baka magbigay ito ng alarma sa kalaban. Sa bayan, bilang opisyal na miyembro ng misyon, pumunta si Naruto sa lawa at tinanong si Gamakichi na tulungan siyang perpektuhin ang cooperation ng jutsu para magamit ito sa misyon. Sinabi ni Gamakichi kay Naruto na pumasok siya sa bibig ni Gamatotso para magka-harmony sila. Samantala, dumating na si Team Yamato sa mga gate at nalungkot si Sai dahil napapayag niyang sumama si Naruto. Pinatibay naman ni Sakura ang loob ni Sai at sinabi na malalaman din ni Naruto yon at ang pagpasok niya sa misyon ay magandang teamwork, pero nagtaka siya kung bakit siya late. Sinabi ni Yamato na hindi madaling palambutin si Tsunade at tiyak may tiwala siya kay Naruto kaya siya pumayag. Sa kagubatan, tinanong ni Kakashi si Hinata na gamitin ang Byakugan at nahanap niya ang chakra ng 4 na shinobi. Nagpatuloy si Naruto sa kanyang training kasama sina Gamakichi at Gamatotso, pero naputol ito nang dumating si Sakura at hinayla siya papunta sa Team Yamato na naghihintay na para umalis. Sa kagubatan, ginamit ni Hinata ang Byakugan para makita ang 4 na chakra na nasa harapan nila, at agad niyang napansin ang isa pang chakra mula sa likod nila. Binalaan niya ang iba, pero bigla na lang umatake si Gozo mula sa likod gamit ang partial multi-size technique at tinamaan ng isang malaking kamao si Kakashi. Habang patuloy ang laban nila ni Gozo sa mga puno, iniwan si Hinata, Kiba, at Akamaru para harapin sina Rinji, Kiho, Norari, at Kagiri. Ayaw makipaglaban kay Kagiri dahil sa maskara nito, kaya't pinaporma ni Kiba si Akamaru para maging siya at tinangka niyang tamaan si Norari gamit ang Fang Passing Fang. Nakaiwas si Norari sa teknik at ginamit ni Kagiri ang Destroying Smell Smoke Prison para makagawa ng makapal na usok na nagtanggal ng pangamoy at paningin ni Kiba at Akamaru. Sinubukan ni Norari tapusin si Kiba habang wala itong paningin, pero nailigtas siya ni Hinata na sinabi kay Kiba na magpatuloy sa laban sa iba habang siya ang haharap kay Norari. Nagulat si Norari nang malaman niyang nakikita siya ni Hinata, pero nawala ang gulat niya nang hindi maapektuhan ng mga gentle fist attacks ni Hinata.
Habang nangyayari ito, patuloy ang laban ni Kakashi kay Gozo. Gumamit si Kakashi ng Shadow Clone para linlangin si Gozo, akala niyang siya na ang may advantage. Pero mabilis na gumalaw si Gozo para iwasan ang tunay na Kakashi at tinulungan siyang salpukin gamit ang sapat na lakas na nagwasak ng isang puno. Naubos na si Kakashi, kaya't pinilit niyang gamitin ang Sharingan at nakaiwas siya sa isa sa mga atake ni Gozo. Naghanda siya ng lightning cutter pero hindi niya matukoy kung saan siya tatamaan. Gamit ang slime suit ni Norari, nakaiwas siya sa mga gentle fist ni Hinata at tinangkang salakayin siya. Pero bago pa siya matamaan, naligtas siya ni Kiba at Akamaru na ginamit ang Fang Passing Fang sa hangin at mga puno para makagawa ng isang windstorm at mawala ang makapal na usok. Nang maibalik ang pang-amoy at paningin ni Kiba, sinabi niyang kaya niyang tapusin si Norari pero bigla siyang tinamaan ng poison gas na galing sa wrist launcher ni Kiho. Sinisi ni Kiba ang sarili dahil nakalimutan niyang may iba pang kalaban. Pero bago sila tapusin ng Team Gurren, naramdaman ni Rinji na may danger sa paligid. Kaya tinutusan niya ang grupo na mag-retreat. Nasettle ang kalituhan ni Kiba nang dumating si Shino na nagsabi na naglalagay siya ng trap sa paligid nila bago ito nadaman ni Rinji. Dumating din si Kakashi at tinanong ni Kiba kung nasolusyonan na niya si Gozo at sinabi ni Kakashi na hindi pa, pero nagamit niya ang lightning cutter at tinamaan ng malubhang sugat si Gozo sa braso. Sinabi ni Kakashi na hindi pa tapos ang laban at may mga kalaban pa rin sa paligid nila. Hindi nila alam, pinapanood pala sila ni Gurren gamit ang crystal ball at nagulat siya nang malaman niyang si Kakashi, ang copy ninja, ang ipinadala para habulin siya. Samantala, si Yukomaru ay nagbalik tanaw sa mga alaala ng kanyang ina. Sa Konoha, inanalisa ang kristalisadong insekto at kinumpirma ni Tsunade kay Shizune ang hinala na ang tagasunod ni Orochimaru ay gumagamit ng crystal release, isang kakayahang akala nila ay wala nang umiiral. Nawawala si Team Yamato dahil hindi iniwan ni Kakashi ang anumang trail o tanda na susundan nila, gumawa si Sai ng isang inkbird para mag-scout mula sa itaas at maghanap ng anumang senyales, habang si Naruto ay nagpaalam na magtutungo sa CR. Pero nang makakita siya ng lugar na malayo sa grupo, sinubukan niyang magpatuloy sa training ng lihim hanggang makita niya ang isang magaan na mist at napansin si Yukomaru, ang batang nakilala niya sa hot springs. Mahirap intindihin si Yukomaru, pero nang kumpirmahin ni Naruto na ang mga tao na nag-iisip tungkol sa iyo ay kung saan ang iyong tahanan, biglang nawala si Yukomaru kasama ang mist. Dumating si Sakura at dahil akala niyang nagsisinungaling si Naruto tungkol sa pagkikita nila, hinayla siya papunta sa grupo kasi nakakita si Yamato ng isa sa mga insekto ni Shino. Samantala, pinagalitan ni Gurren ang kanyang team dahil hindi nila natapos ang mga humahabol sa kanila at inilunsad ang sarili niyang plano. Gumawa siya ng Jade Crystal Dome para trapihin ang Team 8. Pagkatapos, gumawa siya ng Crystal Mirror para makagawa ng 6 na Jade Crystal Clones. Habang nangyayari ito, ang Team 8 ay nawala sa kagubatan dahil hindi makahanap ng mga kalaban ng mga insekto ni Shino, at mas lumala pa nang hindi magamit ni Hinata ang Byakugan ng maayos dahil ang nakikita lang niya ay ang imahe ng kanilang grupo na paulit-ulit. Dumating si Gurren at ang kanyang mga clones para harapin ang Team 8 gamit ang mga Jade Crystal Blades mula sa kanyang mga braso. Ginamit ni Kakashi ang Sharingan para magkaroon ng advantage, pero sinabi ni Gurren na ang kanyang crystal release ay hindi pwedeng kopyahin. Sa kabilang banda, nagawa ni Hinata na talunin ang isa sa mga clones gamit ang 8 trigrams 32 palms, pero ikinulong siya ng isa pang clone sa isang Jade Crystal Prison. Tumigil ang mga ibang clones sa kanilang laban at nilore sila papunta sa isang clearing kung saan binalaan ni Gurren na kung makikialam pa sila, maaring mag-disintegrate si Hinata at maging pira-piraso. Sa labas, si Team Yamato ay hindi makalabas sa Crystal Labyrinth. Gamit ang Inkbird, ipinaabot ni Sai sa kanila na ang dome ay 1 kilometro ang haba. May takip sa taas, at walang mahihinang parte. Gumamit si Yamato ng Wood Release Great Forest Technique para subukang basagin ang labyrinth, pero hindi ito gumana. Sinubukan niyang gumawa ng tunnel, pero nalaman niyang ang crystal ay naka-embed din sa ilalim ng lupa. Tiwala siya na gagana ang bagong teknik niya, kaya tinawag niya sina Gamma Kichi at Gamma Totsu, na nagulat si Sakura at Sai. Tanong ni Sai kung kailan natutunan ni Naruto ang ganitong impresibong teknik. Pinagsama ni Naruto ang kanyang wind chakra sa water release. Water gun ni Gamma Totsu, at nagawa nilang maglunsad ng wind release toad gun na pumutok sa kristal. Nagtagumpay si Naruto at Gamma Totsu sa kanilang cooperation ng jutsu at nawasak nila ang Jade Crystal Labyrinth ni Gurren. Dumating si Team Yamato para magbigay ng reinforcement at napansin ni Naruto na nakulong si Hinata sa Jade Crystal ni Gurren. Binigyan siya ni Kakashi ng babala na huwag maging magaspang dahil kung mabasag ang kristal, mamatay si Hinata. Pero hindi nakinig si Naruto at ginamit nila ni Gamma Totsu ang wind release toad gun kay Gurren na naging Crystal Dragon. Habang ginagamit ni Gurren ng Crystal Dragon para umatake sa Orochimaru search team. Ginamit ni Sai ang Inkbird para mag-distract kay Gurren habang si Naruto ay pinaswalo si Gamma Totsu kay Hinata para mawala ang leverage ni Gurren.
Sinira ni Gurren ang Inkbird ni Sai at sinubukan niyang atakihin si Gamatotsu pero nagdispel ito para iwasan ang atake. Nag-retreat ang buong team kaya naiwan si Gurren mag-isa. Dumating ang Team Gurren para magbigay ng reinforcement kay Gurren at nagsimula silang bumalik sa base nila. Sa labas ng perimeter, dahan-daang niluwa ni Gamatotsu si Hinata, na muntik nang mamatay dahil sa isang langaw na ikinagulat ni Gamatotsu. Dumating si Pakkon at sinabi sa grupo na ang resulta ng pagsusuri sa insekto ni Shino ay nagpapakita na pati loob ng insekto ay naging crystallized. Napagtanto ng grupo na ganun din ang nangyari kay Hinata, kaya inutusan ni Kakashi ang grupo na isama si Hinata pabalik sa Konoha, umaasang matutulungan siya ni Tsunade. Pero bigla na lang nabasag ang crystal at nag-survive si Hinata. Ipinaliwanag ni Hinata na bago siya na-crystallized, naglabas siya ng chakra mula sa lahat ng chakra points niya, kaya sinabi niyang hindi kayang i-crystallize ang chakra ni Gurren. Sinabi ni Kakashi na dahil sapat na ang bilang ng kanilang team, hahatiin nila sila sa dalawa. Inatasan si Sai at Sakura na mag-alaga kay Hinata habang ang iba ay maghahanap ulit ng mga kalaban. Habang naglalakad ang grupo, hindi nila alam na tinutokso sila ni Kabuto mula sa malayo. Pagbalik ni Gurren at ng team niya sa base, natuwa si Yukimaru nang makita si Gurren at sinabi niyang nakilala siya ng isang batang may headband habang wala siya. Nang malaman ni Gurren na si Naruto ang nakilala ni Yukimaru, tinanong niya siya kung saan sila nagkita para subukang hanapin siya. Pero napatigil siya nang dumating si Kabuto na pinagalitan siya dahil muntik na niyang mawala si Yukimaru kay Naruto na makakasira sa plano ni Orochimaru. Samantala, patuloy ang paglalakbay ng search team sa kagubatan. At ipinahayag ni Naruto ang inis niya dahil sa mga paniki. Nagmungkahi si Shino na gamitin nila ang mga paniki para hanapin ang mga kalaban dahil ang mga paniki ay maghihintay ng kanilang detection bago bumalik sa kanilang master. Hindi maintindihan ni Naruto ang plano, kaya tinanong siya ni Kakashi na gumawa ng 3 shadow clones at patakbuhin sila sa kagubatan. Tumalima si Naruto, ngunit nagtataka siya kung bakit niya ito ginawa habang ang mga paniki ay natukoy na ang mga clones niya. Ipinaliwanag ni Kiba na kapag natukoy ng mga paniki ang shadow clones niya, babalik sila sa master nila at susundan nila ang mga paniki para matukoy ang hideout ng mga kalaban. Tinukso ni Kiba si Naruto dahil sa pagiging mababa ang IQ nito at inasar siya na isang genin pa lang siya samantalang ang iba ay chunin at jonin, kaya biglang naglabas si Naruto ng malaking utot na sinagot ni Kiba at Akamaru. Kasabay nito, si Kabuto at Team Gurren ay patungo sa lawa, kung saan sumakay sila sa isang kano. Inutusan ni Kabuto ang natitirang mga miyembro na manatili sa lupa at harapin ang kanilang mga humahabol habang si Gozo ay nagpaddle papunta sa gitna ng lawa. Inutusan ni Kabuto si Yukimaru na uminom ng mga food pills para maglabas siya ng chakra na kinontra ni Gurren dahil baka magdulot ito ng kamatayan kay Yukimaru. Pero sinabi ni Kabuto na sinusunod lang niya ang plano ni Orochimaru. Tanong ni Gozo kung ano ang plano at sinabi ni Gurren at Kabuto na tinatawag nila ang Three Tails. Matapos mapatay si Sasori, naging partner si Toby kay Deidara at nagsimula silang manghunting para sa Three-Tailed Turtle. Sa tabi ng lawa, naglabas ng chakra si Yukimaru at tinawag ang Three Tails habang si Kabuto ay nagsasabing nagtagumpay na ang plano nila. Sa kagubatan, inireport ng mga paniki ni Rinji na may mga shinobi na humahabol sa kanila. Para magkaubos ng kalaban, tinanong niya si Kiho kung pwedeng gamitin ang wrist launcher niya para maglabas ng smoke screen. Bago pa sila makapasok sa smoke, naamoy ni Shino, Kiba, at Akamaru ang malakas na chakra mula sa lawa. Pinagbigyan sila ni Kakashi at ipinadala si Naruto mag-isa, umaasa sa kakayahan ni Naruto na mag-survive at magpagulo, habang ang iba ay haharapin si Team Gurren sa loob ng smoke. Nanghihina si Yukimaru dahil sa sobrang paggamit ng chakra habang inuutusan ni Kabuto si Gurren na pigilan ng Three Tails. Binibigyan siya ng tulong ni Gozo, at ginamit ni Gurren ang Crystal Release, the God's Prosangs technique para pigilan ng Tailed Beast. Pero hindi umubra. Sa huli, nagawa ni Gurren na tripuhin ang halimaw gamit ang Crystal Release Jade Crystal Wall 8 Formation. Samantala, si Naruto ay naliligaw sa fog at nahulog sa isang bangin, tumilapon sa tubig. Kumuha siya ng tulong kay Gamatotsu at Gamakichi para sagipin siya. Saksi si Naruto na pareho nilang binabaybay ang tubig hanggang sa makita nila ang nakulong na Three Tails. Kinausap ni Gamakichi si Naruto na kinakabahan at sinabi niyang yun na nga ang Three-Tailed Turtle. Nakita ni Naruto si Yukimaru at naisip niyang ang home ni Yukimaru ay si Gurren at Kabuto. Habang kinakalabit siya ng Three Tails, nabasag nito ang mga pader at nagsimula ng maghasik ng lagim. Sa lupa, naghanda ang Team Gurren na mag-ambush sa search team mula sa taas, pero na-detect sila ni Hinata gamit ang kanyang Byakugan at binigyan sila ng warning. Si Hinata, Sakura, at Sai ay nakipaglaban at pinatakas si Team Gurren. Naramdaman ni Kakashi na may nangyayaring kakaiba nang magsimula ang rampage ng Three Tails at nagsimulang mag-clear ang smoke screen, revealing na may malalaking alon papunta sa kanila. Sa lawa, sinubukan ni Gurren na atakihin ang Tailed Beast pero hindi siya pinalad.
Para protektahan si Gurren, muling naglabas ng chakra si Yukimaru para kontrolin at patahimikin ang turtle. Habang sila ay parehong nahulog sa tubig, iniligtas sila ni Gurren. Dinala ni Yukimaru si Gurren sa dalampasigan at nangako sa kanya na siya na ang hahawak ng kamay niya ngayon. Habang umaatres ang Three Tails, ang alon mula sa pagkagulo nito ay nagtulak kay Naruto patungo sa lupa. Nagkahiwalay siya sa iba at natagpuan ang sarili sa isang mist na nagdudulot ng genjutsu. Sa loob ng ilusyon, nakita niya si Orochimaru na nagsasabing tumigil siya sa panghihimasok sa mga plano nito at nagsimula siyang magsagawa ng living corpse reincarnation technique para sakupin ang katawan ni Sasuke. Gumawa si Naruto ng Rasengan sa isang kamay at sinubukang tamaan si Orochimaru sa mukha. Ngunit napigilan siya ni Kakashi dahil akala ni Naruto si Kiba ang tinatamaan niya. Nang magtipon ng mga kasamahan niya, inihayag ni Naruto na ang Three Tails ang nagkakalat ng gulo sa lawa. Dahil dito, lalong naging komplikado ang sitwasyon nila, kaya't ipinadala ni Kakashi si Pakkon sa Konoha upang kumuha ng utos mula kay Tsunade. Habang hinihintay nila ang balita, maghihintay na lang sila. Hindi mapakali si Naruto dahil gusto niyang iligtas si Yukimaru, ngunit hindi siya pinayagan ni Kakashi na maglakbay mag-isa dahil sa mist na inilabas ng Three Tails na halos ikasawi ng kasama niyang si Kiba. Si Gozo ay lumangoy patungo sa dalampasigan at nakipagkita sa ibang miyembro ng Team Gurren, pero agad na umalis upang hanapin si Gurren. Samantala, si Yukimaru ay nagbabantay kay Gurren habang ito'y nagising at nagulat siya nang malaman na siya ang nagbantay dito. Nagtaka siya nang sabihin ni Yukimaru na ang home niya ay kay Gurren, pero agad siyang tinamaan ng lagnat mula sa mga gamot na ibinigay ni Kabuto. Kaya naman, naging nurse ulit si Gurren para kay Yukimaru at hindi na siya makakasama sa ibang miyembro. Dumating si Pakkon sa Konoha at inireport ang impormasyon ni Kakashi tungkol sa Three Tails kay Tsunade. Nang malaman niyang baka dumating ang Akatsuki kung kumalat ang balita, nagdesisyon siya na kailangan nilang makuha ang beast bago sila, kaya't inatasan niya si Shizune, Ino, Rock Lee, at Tenten sa Orochimaru search team. Si Ino at Shizune, kasama si Hinata at Sakura, ay inatas ang gumamit ng kanilang medical ninjutsu para idle ang Fuinjutsu habang si Lee at Tenten naman ay papalit kay Hinata at Sakura sa laban. Samantala, si Naruto at Sakura ay binigyan ng patrol duty, pero tinangka ni Naruto na magtago sa gilid ng isang bangin para mag-isip tungkol kay Yukimaru at ang koneksyon nito sa mga tagasunod ni Orochimaru. Sinabi niya kay Sakura na sinabi ni Jiraiya sa kanya na ang tahanan ay kung saan ang mga tao na nagmamalasakit sa iyo. At basta't iniisip ka ng mga tao, magkakaroon ka palaging ng tahanan. Akala ni Sakura na tungkol kay Sasuke ang sinasabi ni Naruto, kaya't kinomfort siya ni Sakura at sinabing hindi nila makakalimutan at hindi susuko kay Sasuke. Kaya't ang Konoha ay laging magiging tahanan ni Naruto. Pagkatapos magpatrol si Sakura, nagpunyagi si Naruto na ang tahanan ni Yukimaru ay ang Konoha at kaya't nagsimula siyang maghanap sa bata. Habang tumatakbo si Naruto para hanapin si Yukimaru, nakita siya ni Gurren gamit ang kanyang crystal ball at nagmamadaling pumunta upang harangin siya. Dumating naman sina Kiba, Akamaru, at Sai upang palitan sina Sakura at Naruto sa kanilang patrol duty, pero nalaman nilang nawala si Naruto. Habang abala si Pakkon na tinutulungan sina Ino, Shizune, Rock Lee, at Tenten, tinawag ni Kakashi si Bisyok, isang ninken, at pinahanap si Naruto. Inutusan niya sina Kiba, Hinata, at Shino na magbantay sa perimeter habang sina Sai at Sakura naman ang magsasagawa ng aerial reconnaissance. At sinabi niyang huwag silang gumala mag-isa at magtulungan na lang. Nambush si Naruto ni Gurren, at tinanong siya nito tungkol kay Yukimaru. Inisip ni Gurren na hinahanap ni Naruto si Yukimaru dahil sa kakayahan nitong kontrolin ng Three Tails, kaya't sinubukan niyang patayin si Naruto. Pero napigilan sila saglit nang dumating si Yukimaru at nagpasalamat kay Naruto sa mga payo nito. Inisip ni Naruto na siya ang may kasalanan kaya't tinanong niya si Yukimaru na pumunta na sa Konoha. Sinabi ni Yukimaru na mabait si Gurren sa kanya at palaging pinoprotektahan siya, kaya't siya ang kanyang home. Sinabi ni Naruto na dahil si Gurren ay isa sa mga alagad ni Orochimaru, itinuturing niyang pareho silang masama at ginagamit lang siya ni Gurren para sa sariling kapakinabangan. Sinubukan ni Gurren tumakas kasama si Yukimaru, kaya't gumawa si Naruto ng mga shadow clones para hadlangan sila. Nadispel ni Gurren ang mga clones at nailigtas siya ni Gozo at Yamato. Niligtas ni Gozo si Gurren at Yukimaru habang si Yamato naman ay ginamit ang kanyang wood release para pigilan si Naruto. Pinagsabihan ng dalawang Jonin si Naruto dahil iniwan niya ang kanyang team at hindi sumunod sa mga utos at pinaalala ni Yamato na pinagkatiwalaan siya ni Tsunade na makipagtulungan sa mission, isang tiwala na hindi basta ibinibigay. Sa kanilang hideout, inabisuhan ni Kabuto si Gurren na may mga bagong miyembro na ng Orochimaru search team. Sinabi ni Kabuto na plano niyang gamitin si Yukimaru ulit para kontrolin at pigilan ang Three Tails, at tinukoy na si Yukimaru ay isang tool lang para maglingkod kay Orochimaru, at iyon lang ang dahilan kung bakit siya umiiral. Nang magbanta si Gurren kay Kabuto at umalis, binanggit ni Rinji kung mahalaga ba kay Gurren si Yukimaru.
Sagot ni Gurren, hindi siya importante, si Yukomaru ay isang tool lang sa kanya. Habang papunta sila pabalik sa kampo, nag-isip si Kakashi kung bakit kasama ng Team Gurren ang isang batang lalaki. Inisip niyang si Yukomaru ay may kapangyarihan para kontrolin ang Tailed Beast at tama siya, napatunayan ito ni Naruto. Gumawa siya ng plano para pigilan ang mga plano ni Orochimaru at kunin si Yukomaru mula sa kanila. Habang naglalakad pabalik, biglang tumalon si Sakura mula sa Inkbird ni Sai at naambush si Naruto, pinagsakluban siya ng mga kamao at pinatumba sa lupa para maturuan siya ng leksyon. Pagkatapos ng kanyang pagpapalo, sinabi niyang bumalik na si Pakon kasama ang mga reinforcements na labis na ikinatuwa ni Naruto. Masaya si Naruto nang makita ulit si Lee habang sina Sakura at Ino ay nagpatuloy sa kanilang rivalry. Sa hideout nila, tinanong ni Kabuto si Yukomaru kung gusto nitong bumalik kay Orochimaru, pero tumanggi si Yukomaru at sinabi niyang hindi siya pupunta kung hindi kasama si Gurren. Sinubukan ni Yukomaru tumakas ng paalalahanan siya ni Kabuto na siya ay pag-aari ni Orochimaru, kaya't hinayla ni Kabuto si Yukomaru at binigyan ng sampal. Agad na pinagtanggol ni Gurren si Yukomaru at inatake si Kabuto gamit ang kanyang crystals. Sabay warning na huwag na niyang hawakan si Yukomaru. Nang umalis si Kabuto, sinabi ni Yukomaru kay Gurren na nais niyang maging kung nasaan siya, kaya tumakbo siya papunta sa hamog. Sa labas, nagsimula nang magtaka si Gozo sa loyalty ni Rinji kay Gurren. Sinabi ni Rinji na hindi siya magtatraidor kay Gurren dahil kailangan niyang kumita ng pera para matulungan ang kanyang may sakit na kapatid. Pero, si Rinji pala ay isang spy na nagtatrabaho para kay Orochimaru na ipinasok sa bilangguan ni Kabuto para mag-spy sa mga ibang preso, at ipinadala sa Team Gurren upang mag-spy kay Gurren. Sinabi ni Rinji kay Kabuto na naniniwala siya na si Gurren ay nababahala sa kalagayan ni Yukomaru at tinanong kay Kabuto kung pwede siyang mag-report kay Orochimaru para patunayan ang kanyang pagiging masigasig. Pumayag si Kabuto at sumama si Rinji kay Gurren pero nakasalubong muna siya ni Gozo. Patagilid siyang lumapit kay Gurren na nag-iisip tungkol sa mga sinabi ni Naruto tungkol kay Orochimaru na ginagamit ang mga tao bilang mga gamit at pagkatapos ay tinatapon sila. Habang iniisip niya ang kalagayan ni Yukomaru, napansin ni Gurren si Rinji at naghanda silang magplano ng kanilang susunod na hakbang habang umaakyat ang hamog, hindi nila alam na pinapanood sila ni Yukomaru. Samantala, ang mga shinobi ng Konoha ay nagpahinga sa kanilang sariling hideout, isang kahoy na bahay na itinayo ni Yamato. Pagkatapos silang i-debrief ni Yamato at Kakashi, inabisuhan sila ni Shizune na ang plano ni Tsunade ay gamitin ang Fuinjutsu upang ilagay ang Three Tails sa ibang dimensyon. Inilagay ni Shizune si Hinata, Ino, at Sakura sa ilalim ng kanyang pangangalaga at gumawa ng isang sub-team na magpo-focus sa pagpapakulong sa Tailed Beast at pagprotekta kay Yukomaru habang ang iba naman ay haharap kay Gurren at sa kanyang team. Dahil alam ni Kakashi na hindi kayang protektahan ng team ni Shizune ang bata at magsil ng beast sabay, hinati ni Kakashi ang natitirang team sa dalawa. Inassign niya si Nakiba, Akamaru, Lee, at Tenten sa team ni Yamato bilang mga tagapagbantay, at siya naman ang manggangune kay Naruto, Shino, at Sai na haharap kay Gurren.